Sinasamba nilang dalawang kaputol ng balaraw? Salita ni Atan. Anong gagawin natin, maestro? Dagdag pa nito. Wala tayong gagawin, Nathaniel. Dahil sa aminado ako na ang kapangyarihan ng dalawang kaputol ng 13 talim ay nasa sakop ng kaliwa. Ang mga nilalang nandito ay maaaring likha o binuhay din dati ng 13 talim nung mga panahong ito'y buo pa. Nangangahulugan lang, Nathaniel, na malapit na tayo sa mga bagay na konektado sa 13 talim. Total nagising na rin lang tayong lahat. Siguro ay oras na natahakin natin ang daan para makuha na natin ang balaraw, sapagkat nagigising na natin ang mga nilalang na konektado sa 13 talim. Isipin mong mabuti, Nathaniel, at muli nang magkakasama ulit ang kumpletong 13 talim. Kinikilabutan ako dahil maski kami ng aking kapatid, pati ang mga pumanaw na may hawak ng kaputol ng 13 talim, ay ni minsan ay hindi pa nasasaksihan ang mangyayari at tunay na kapangyarihan ng 13 talim pag ito ay buo na. Pero sa ngayon ay kailangan na nating kumilos habang nandito pa sa lugar na to ang puluhan ng talim. Paliwanag at aya ni Maestro Muhan, samantalang ang mga nilalang noon na nasa paligid ay halos dumapana sa lupa sa pagkukumahog sa dalawang kaputol ng 13 talim, at hindi naman sila inaatake ng mga yun, at mukhang nag-iisa rin lang ang taong aso na sinaksak ni Noriel. At ibang klase na ng mga nilalang ang mga yun, para silang mga taong baging, dahil sa may mga nakapulupot sa kanilang katawan na mga baging sa gubat at isang pares ng maliliit na mata lamang ang nasa kanilang muka. Tara na, salita ulit ni Maestro Muhan kina Atan, at marahan silang naglakad at hindi pinansin ng mga nilalang nakapalibot sa kanila. Mauna ka, Nathaniel, para bigyan nila tayo ng madaraanan, sabi ni Maestro Muhan. Doon ay wala namang pagtutol na ginawa yun ni Nathaniel. At sa kada hakbang ni Nathaniel, hawak sa magkabila nitong kamay ang dalawang kaputol ng 13 talim, kasabay ng pagbabaga ng mga nakaukit na ngalan ng Diablo sa mga ito, ay siya namang pagkukumahog na pagtabi sa madaraanan ni Atan ng mga taong baging. Sumunod si Maestro Muhan kay Atan, tapos ay si Noriel na, at ang panghuli ay si Mulong. Tahimik na naglakad ang apat na nakahilera habang pinagmamasidan ng gilid-gilid ng kanilang dinaraanan. Minuto pa ang lumipas. Sa tahimik pa rin nila na paglalakad, nalagpasan din nila ang mga nilalang na yun gamit ang liwanag na baga ng letra na nakaukit sa dalawang talim at ng batong libreta ni Maestro Muhan, dahil sa pinanatili niya rin na bukas ang papel nito na nagbabaga. Pagkalagpas nila sa mga nilalang na yun, ay nagpatuloy na sila sa paglalakad sa makitid na daanan papaakyat ng bundok. Hindi naman sila nahirapan sa paglalakad sa bundok na yun, sapagkat may daan silang sinundan na itinuturo rin ng mga kinakausap na engkanto ni Maestro Muhan sa mga kakahuyan. Ngunit ang iba sa mga nilalang doon ay mapanglansi. Kaya naman pili rin ang mga kinakausap ni Maestro Muhan na mga engkanto sa paligid. Si Maestro Muhan na lamang ang kumilos noon, sapagkat maraming naghahari na mga nilalang sa lugar, lalong-lalo na sa daigdig ng kanilang mga gabay na tangan. Dahil sa uutusan sana na mag-ama ang kanilang mga gabay upang pagmasiran kung ano ang nangyayari sa grupo ni Asura sa kabilang bahagi ng bundok na yun.
Sinabi ni Cartel na may mga puwersa sa kakahuyan sa kabundukan na yun na kumukontra ng kanilang kakayahan bilang mga gabay. Kahit na nag-uumapaw pa ang pondo ni Noriel na espiritual, pati si Atan. Sa makatuwid, maraming nilalang ang sumasaklaw ng kagubatang iyon. Kumbaga, sari-saring grupo o batas engkanto ng espiritual ang nakapaloob sa kahiwagaan ng kabundukan o lugar na ito. Halos mag-iisang oras na ang lumipas noon sa kanilang paglalakad. At sa naging karanasan nila sa paglalakad doon, sari-saring tunog ang kanilang naririnig. May sumisitsit, may tumatawag pa ng kani-kanilang mga pangalan. Pero binaliwala lang naman yun ng 4 na antingero sapagkat sa daigdig ng may mga tangan ng karunungang lihim ay normal na lang ang mga bagay na yun sa kanila. Ngunit sa kanilang pagbungad sa tuktok ng bundok na yun, doon ay natigilan na naman sila sa paglalakad. Dahil sa habang papalapit sila sa tuktok nito, ay lumiliwanag na. Ano to? Sigurado ka ba, Nathaniel, na mahigit 1 oras lang ang ating pamamahinga kanina o pagkaidlip? Sa tingin ko nga, maestro, ganun na nga. Pero bakit? Bakit ganito? Nang paghakbang ni Noriel ng paabantis sana upang sumali sa usapan, parang may lumagutok na bagay na naapakan ito at para na ring nabalik. At nang sipatin niya yun, para yung buto ng tao. Nakikita na yun ng maliwanag ni Noriel dahil sa napansin nga nila yung sinabi ni Maestro Muhan na papaliwanag na sa tuktok ng kabundukan na yun. Yung tipong nag-aagaw ang dilim at liwanag na naman sa paligid. Ngunit nung lingunin nila ang binagtas nilang daan papaakyat, nababalot yun ng kadiliman. Kaya naman pala nagtataka itong si Maestro Muhan dahil nga kung tutuusin ay dapat ay gabi pa lang nang itinuro ni Noriel ang isang bagay. Tang! Tay! Mulong! Tignan nyo! Sa pagturo ni Noriel sa kanyang nasipat na bagay, nang masipat yun ng 3. Mga nakasabit na kalansay kasama pati ulo. Parang buo iyon. At sa palibot noon ay mga bungo ng tao na animoy ginawang palamuti sa isang puno. Pero nang ikalat pa ng 4 ang kanilang paningin, ngayon lang nila napansin sa kanilang harapan ang mga matatayog na puno na may mga nakasabit na kalansay ng mga tao. Marami yun. At may mga nakasabit pa nga sa mga tulos na bakod na kahoy na mga bungo. Para yung trangkahan papasok sa tuktok ng bundok. At sa parting yun ay maliwanag, pero hindi naman kasing liwanag ng umaga o liwanag ng araw. Parang ibang liwanag ang lumulukob sa lugar na yun. Nang binasag na ni Atan ang kanyang pananahimik. Maestro, mukhang nasa ibang teritoryo na tayo ng mga ibang uri ng nilalang. Ano, Tay? Salita naman ni Noriel ng pagsingit. Mukhang ganun na nga, Nathaniel. Tugon ng matanda. Noriel, Mulong, maganda kayo. Papasok tayo. Salita ni Atan. Tahimik naman na pagsang-ayon lang ang tugon ng dalawa sa pamamagitan ng pagtango. Maestro, salita ni Atan ng pag-aya ng maiksi, pabatid sa matanda. Lumakad ang 4 patungo sa mga tulos na kahoy o parang nagsisilbing bakod sa pagpasok sa tuktok ng bundok dahil sa ramdam nila na may mga nilalang na nakaabang sa lugar na yun. Pero di nila sigurado kung anong klaseng mga nilalang ang nandoon. Mukhang may espiritual na tali lang ang nakabarako sa trangkang ito.
Salita ni Maestro Muhan sa paglapit nila sa mga tulos na may mga nakasabit na bungo ng tao. Kasabay noon ang pag-uusal niya ng mga kataga sa kanyang dalawang daliri. Sabay parang may hiniwa siya sa pamamagitan ng kanyang daliri sa trangkahang kahoy na yun, na hindi naman nakikita ng normal na mata. Pero kitang-kita ng tatlo na hiniwa ni Maestro Muhan ang tali na sinasabi niya. At sa mga mata ng antingero, para lamang yung mga sinulid na nakapulupot sa trangkahang kahoy na siyang nagdidikit sa mga tulos na may mga bungo na bakod. Nang magawa yun ni Maestro Muhan, panandalihang nanahimik pa sila at hindi agad na pumasok. Dahil inaabangan nila kung magkakaroon ng reaksyon ng kapaligiran sa loob. Na kung sisipatin mo ng maigi ay isang malawak na parang lamang iyon. Wala namang tao. Ngunit kasunod ng pagputol ni Maestro Muhan ng sinulid sa trangkahang iyon ay biglang lumitaw ang isang matanda. May hawak yun na walis tingting at nakatayo yun sa di kalayuan sa trangkahan. Nang tinitigan nyo ng apat, nakatitig din lang yun sa kanila. Pero ang pinakadirektang tinititigan nito ay si Nathaniel. Nakipagtitigan naman si Nathaniel dito. At habang nakatitig doon si Nathaniel, pinapagpag ng matanda ang kanyang hawak na walis tingting sa kanyang tuhod. At kasabay naman noon ang pagkaramdam ni Atan na parang may humahampas din sa kanyang katawan. Hanggang sa ikasyam na beses na hampas nung matanda nung walis sa kanyang tuhod. Naubo na lang ng mahina si Atan, kasabay ng pagtakip nito sa kanyang bibig at pagyuko ng bahagya. Nang maramdaman niyang basa ang kanyang palad, tinignan niya ito. Dugo. May sumamang dugo sa pag-ubo ni Atan. Sa pagkabigla ni Atan, agad niyang inulit ang pagpahid sa kanyang bibig at ilong at tinignan niya ulit ito at doon niya nakumpirma na dugo nga iyon at may konting lumabas din sa kanyang ilong. Biglang liningon ulit ni Atan ang pwesto ng kinatatayuan ng matanda na nagpapagpag ng walis. Ngunit wala na ito. Sabay salita naman ni Maestro Muhan ng, Atan, ayos ka lang. Mukhang sinubukan ka pa ng matandang yon. Sino yun, Maestro? Bakit parang tumagos ang tigalpong ginamit niya sa akin? Hindi muna sinagot ni Maestro Muhan ang tanong ni Atan, bagos ay inuna niyang bilinin si Nuriel at Mulong. Kapatid ko, iho, itaas niyo na ang bakod sa inyong katawan. Di ko alam na nandito na pala ang lahi ng mga mangkukulam na aswang. Dito sila nananahan. Salita ni Maestro Muhan habang nakatitig pa rin sa parang sa loob ng bakod na kahoy. Kayong dalawa, Nathaniel, makinig kayo. Sila ang mga lamudyo. Nasa paligid lang sila. Alam kong ramdam niyo rin yun. Lamudyo? Isang salitang patanong ni Atan sa matanda. Oo, Nathaniel. Lamudyo o mga lamudyong. Ang alam ko, ngalan ng lugar ang Lamudyong. Pero sa pagsasalid-salin ng wika o salitang yon ay naging Lamudyo na lang. Sinasabing ang lugar ng Lamudyo o Lamudyong ay isang gilid ng batis o ilog sa isang kabundukan na siyang pinanggalingan ng mga lahi ng mangkukulam na matataas ang karunungan, sapagkat nanggaling ang kanilang mga tangan sa kanununuhan pa nilang mga tribo, mga libro ng kalikasan, pagbubuklod ng enerhiyang espiritual sa mga puno't halaman at sa apat na elemento ng mundong material: tubig, apoy, lupa at hangin. Di ko alam
Baka makakasagupa ba natin ang mga ito? Salita pa ni Maestro Muhan na halata naman ni Atan ang pagkabahala sa mga mata nito. Sabay salita pa niya ng, "Tara na, pumasok na tayo. Mukhang dito rin lang ang daan para makita natin ang grupo nila Asura." Doon nga ay pumasok na ang apat sa parang ng mga sinasabing lamudyo ni Maestro Muhan. Kasabay noon ang pagkakakita nila sa buwan na parang napakalapit kung titignan mo sa parting yun ng bundok na siya palang nagbibigay ng liwanag sa lugar ng mga lamudyo. Sa loob naman ng parang na iyon, nakaramdam sila noon ng kakaibang lamig. Ngunit sa kahit kakaibang lamig na yun, ay pinagpapawisan naman na ng butil-butil noon si Nuriel at Mulong. Parang di sila mapakali sa kanilang nararamdaman. Ibang klase ang presensyang bumabalot sa lugar na ito. Parang pigil na nga yung paghinga noon ni Mulong dahil sa kaunting nerbiyos at paninikip ng kanyang dibdib. Hinga niya nang nagwika ulit si Maestro Muhan. "Sa impormasyong alam ko, sa kapangyarihan ng 4 na engkanto ay nabuo ang kakayahan ng mga lamudyo at maituturing naman silang mga aswang na mangkukulam dahil sa kaya nilang magpalit ng anyo at nabubuhay sa panlilinlang sa mga tao. Wala akong masyadong alam sa lakas ng tangan nila, pero magsisilbing babala para sa atin ang ginawa ng matandang nagpakita, Nathaniel. Yung ginawa niya sa iyo. Alam kong malakas ka, Nathaniel, sa espiritual man o pisikal, dahil nagagawa mo pa rin kontrolin ang 2 kaputol ng balaraw kahit na ito ay nasa kaliwa. Ngunit tignan mo ang nangyari. Nagawang tumagos ng isang tigalpo sa iyo sa pagpagpag lang ng isang walis ng 9 beses. Pero hindi ko alam kung epekto din lang yan ng pagkakahawak mo sa 2 kaputol. Kaya tinalaban ka ng tigalpo ng matanda. Ganun pa man, ay kailangan natin itong gawin." "Naiintindihan ko, Maestro." Nagsimula ulit na maglakad ang apat at inaasahan nilang di na nila sana makalaban pa ang mga lamudyo. "Malapit nang mabuo ang dugong asong buwan, Nathaniel. Tignan nyo," sambit ni Maestro Muhan habang naglalakad na sila. Nang tignan naman yun ng 3, alam nilang totoo ang mga sinasabi ni Maestro Muhan dahil sa pagbibigay pa lang ng buwan ng liwanag sa kapaligiran na parang dapit hapon na ay sadyang nakakapagtaka na. Ngunit nagpatuloy pa rin sa paglalakad ang apat hanggang sa napatigil na naman sila nang isang itim na malaking usa ang nakaharang sa daraanan nila. Kakaiba ang laki noon dahil nasa 5 talampakan mula sa lupa ang tayog ng tayo niya gamit ang 4 nitong paa. Para na yung maliit na kabayo kung susumahin mo sa iyong kaisipan. Nang nagsalita si Maestro Muhan, "Huwag niyong hayaang dayain kayo ng inyong mata. Isa yang lamudyo." "Anong kailangan nila? Mukhang ayaw nila tayong palabasin dito sa kanilang bakuran." Uwi ka naman ni Atan. Nang bigla na lang tumakbo ang malaking usa na yun dahil sa agresibong pagkilos ni Mulong na paghanda sa kanyang baston. Pero pagkatapos naman nun ay ang unti-unting paglitaw ng mga nilalang na napakapapayat at puro kalalakihan na may bandana sa ulo na hinabi sa hibla ng kung anong klaseng halaman. Hubad ang pang-itaas na damit ng mga ito at kitang-kita mo sa kanilang balat ang marka ng buto ng kanilang mga tadyang sa sobrang payat. At sa pang-ibaba naman nila na kasuotan, may dahon-dahon na mahahaba na parang nagsisilbing takip sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Sa haba nun ay nagmumuka itong palda na kasuotan.
Ganun na ganun ang itsura ng matandang tumigalpo kay Atan kani-kanina lang. Hindi umiimik ang mga nilalang na yun. Ngunit sa kanilang pagkilos, inilalabas-labas nila ang kanilang mga ngipin na parang hayop at mukhang binubugaw sina Atan sa pamamagitan ng parang pag-aangil. Ganon yung pagkilos nila. Yung parang pusang gustong makipag-away pero di matuloy-tuloy. Nang magsalita naman si Atan, dahil mukhang hindi naman nais ng mga yun na sila ay saktan. Kung anong lipi man kayo, hindi kami naparito upang kayo ay saktan o sakupin. Makikiraan lang kami. Wika ni Atan. Pero kasunod naman noon ang paglitaw ng matandang may hawak ng walis na tumigalpo kanina sa kanya. Nagsalita ito ng, "Kung wala kayong masamang intensyon, bakit nyo pa pinutol ang sinulid ng bakod namin? Para lang makapasok dito. Pwede naman kayong makiusap lang. Papapasukin din naman namin kayo. Kung alam namin na wala kayong hangad na kami ay saktan. At alam kong may mga tangan kayo." wika ng matandang may hawak ng walis. Ako ang pumutol sa sinulid, Ginoo. Kaya't sana ay maintindihan mo. Ikaw pala. Anong iintindihin namin? Tanong ng matanda sa pagsalita naman ni Maestro Muhan. Nag-aapura lang kami. Kaya ko nagawa iyon. Kaya't humihingi na lang kami ng pasensya, Ginoo. Tugon ni Maestro Muhan. Pasensya? Isang uri ng salita ng pagpapakumbaba. Pero paano ko malalaman na ang katuwiran at paghingi mo ng pasensya ay may kalakip na sinseridad? Ang salita ay salita lamang. Walang kahulugan ito kung walang ginagawang kilos o kapalit. Dahil lahat ng bagay ay malalaman mo lang ang punto sa kilos. At ang salita ay kayang pumeke o manglansi. Makinig ka, tanda. Sa lugar na ito, ang kilos ang siyang batas. At ang mga salita ay sangay lang ng komunikasyon. Kaya't hindi namin pinapaniwalaan ang isang bagay na walang kalakip na aksyon. Sa mahabang pagpapaliwanag ng matanda, si Atan naman ang nakipag-usap. Kung ganoon, Manong, ano ho ba ang maaari namin gawin para kami ay inyong palagpasin dito sa inyong teritoryo? Nagkatinginan noon si Atan at si Maestro Muhan sa winika niya. At napatingin din ang matandang may hawak ng walis sa kanyang mga kasama. Tapos ay napangisi na lang ito. Sabay balik ng kanyang tingin at marahang angat ng kanyang isang kamay at taas ng kanyang hintuturo. Sabay sabi niya nang, "Bilang kapalit ng pagdaan nyo dito, gusto kong iwan mo sa akin ang isang patalim na hawak mo. Yan ang aksyon na dapat nyong gawin. Iabot mo na sa akin yan ngayon at malaya na kayong makakaalis dito." Mungkahi nung matanda na nakaturo ang kanyang daliri kay Atan. Napakunot noon si Maestro Muhan pati si Atan at nagkatingin-tinginan naman silang apat. Dahil ang ibig sabihin nung matanda na kanilang kausap ay kukunin niya ang isang kaputol ng 13 talim ng balaraw. Segundo, mga ilang segundo ang lumipas. Walang imik ang namutawi nun sa paligid. Nang si Atan na mismo ang bumasag ng katahimikan. Pasensya ka na, Ginoo. Pero hindi ko yun maaaring gawin. Dahil ang 2 balaraw na hawak ko ay ang siya ring dahilan kung bakit kami naparito. Mahalaga ito para sa amin. Naiintindihan ko. Pero anong ibibigay mo sa akin kung ayaw mo naman palang ibigay ang nais ko?
Kung ganon, nakapag-isip na ako ng susunod kong kahilingan. Bakit di mo na lang iwan sa amin ang isang kaputol ng kamay ng isa niyong kasama bilang tanda ng inyong sinseridad ng paghingi ninyo ng pasensya? Sa mga salitang yon ng matanda, mas lalong nag-alangan sina Atan sa kanilang sitwasyon sa loob ng teritoryo ng mga Lamudyo. Parang hangal yung matanda na yun. At parang hanggat tumatanggi sila sa kahilingan nito, mas lalong nagiging imposible ang kanyang mga kahilingan. Sino ba naman ang magbibigay ng kanyang sariling kamay o braso para lang makadaan doon? Kaya't sumagot ulit si Atan ng, "Pasensya na, pero hindi rin namin pwedeng bawasan ang parte ng aming katawan para lang makadaan dito. Mas mabuti siguro kung padaanin nyo na lang kami. Tutal, nakikiusap naman kami ng maayos sa inyo." Salita ni Atan na nagbago na ang tono. Kung kanina ay kalmado pa ito, ngayon ay napupundi na siya. Di man pansin sa nakatikom niyang bibig, ay nagtatama na sa loob ng kanyang bunganga ang kanyang mga ngipin sa panggagalaiti at pagpipigil ng kanyang sarili. Seryoso nang nakatitig noon si Atan sa nilalang na tumingal ko nga sa kanya. Kani-kanina lang. Kulang na lang ay bunutin na ni Atan ang kaputol ng 2 talim. "Nathaniel, iho, maghunos dili ka. Hanggat maaari ay ayaw nating makipaglaban sa mga to." Pabulong naman na wika ng matanda sa patagilid nitong hakbang ng konti upang dikitan si Atan sa espasyo nila para marinig siya nito. Nang marinig naman yun ni Atan, nakatikom pa rin ang mga palad nito at nagpipigil sa kanyang kamao. Ang matandang kausap naman nito ay kumunot ang noo sa sinabing yun ni Atan. Sabay wika ng matanda ng, "Sinusubukan lang naman kita, iho. Kung hanggang saan ang inyong pasensya. Sige, makakaalis na kayo. Pero sa susunod na pagbagtas nyo dito, nagagalaw o sisira pa kayo ng espiritual na bagay na aming gawa, ay hindi na namin kayo palalampasin pa." wika agad ng matanda. Napaluwag ang tikom ng kamauno ni Atan sa sinabing yun ng matanda. Pero di na rin siya tumugon o nagsalita pa. Kaya't si Maestro Muan na lang ang sumalo sa pagkausap sa matandang iyon. Salamat, Ginoo. At naiintindihan mo kami. Paano? Aalis na kami." Ngumisi na lang naman noon ang matanda, sabay tango nito ng marahan kina Atan. Pero yung mga titig nito ay walang emosyon at hindi mo masasalamin sa kanyang mga mata ang kanyang iniisip. Kaya't bago pa magbago ang isip ng matanda na parang siya ring pinuno ng mga nilalang sa teritoryong yun, "Magmadali kayo, tara na!" Salita ni Maestro Muan na may halong pag-aapura. Mabilis. Mabilis naman na lumakad ang 4 noon at yung mga nilalang na nakapalibot sa kanila sa kanilang madaraanan ay binigyan naman sila ng daan. Pero habang nadadaanan nila ang mga ito ay nakatitig pa rin ang lahat sa kanila. Hanggang sa nakalayo na sina Atan na walang imikan ang 4 na naglakad. Ngunit nang saktong makalagpas na sila sa teritoryo ng mga nilalang o ng mga Lamudyo, biglang sumenyas itong matandang may hawak ng walis sa isang kauri nito. At sabi niya dito, "Kunin niyo ang 2 balaraw na hawak ng lalaking yon. Nararamdaman ko ang kapangyarihan sa kanyang hawak.
hindi man natin makukuha kay Asura ang 13 talima, ay mas maganda na rin kung makukuha natin ang 2 kaputol nito. Bilin ng matanda sa mga uripon nito. Samantala, sa paglabas nila Atan sa teritoryong yun, nagwika naman nun si Mulong ng, "Buti na lang, di natin kinailangan makipaglaban sa mga weirdong lahi na yun." "Oo nga eh," sang-ayon na wika naman ni Nuriel. "Tahimik, huwag kayong magpakampante. Panatilihin yung nakataas ang karga nyo. Hindi tayo hinayaan ng mga yun. Binigyan lang nila ang oras ang kanilang mga sarili para makapagplano na tayo ay salakayin." Salita ni Atan. Tama si Nathaniel. Kayong dalawa, naniniwala ba kayo sa ilatsa ng pagmumuka ng mga yon? Na pakakawalan na lang tayo ng basta-basta? Interesado ang matandang yon sa 2 kaputol ng talim. Alam namin yon ni Nathaniel. Alam niya kung anong hawak ng ama mo, Nuriel. Hindi lang sila kumilos kanina dahil alam niyang handa tayong makipaglaban kung naggagipitan. Alam niyang may mga tangan din tayo, kaya nag-iingat din lang sila siguro. Di ba't sinabi ko naman sa inyo kanina pa na mapanlil lang ang lahi na yon? At maski sino pang makakaharap natin na mga nilalang dito sa bundok na to, ay wag na wag kayong magtitiwala. Naiintindihan nyo ba?" Bilin ni Maestro Muhan sa dalawa habang sila ay naglalakad pa rin. Naririnig na nila noon ang hampas ng mga alon sa ibaba ng bundok na yun, at ang liwanag naman ng kanilang pinanggalingan ay unti-unti nang dumilim. Pero hindi naman gaanong kadilim sapagkat kita mo pa rin naman ang paligid. Tahimik na paglalakad pa rin ang ginawa ng 4. Hampas ng alon, mga tunog ng insekto. Ganun pa rin ang pangunahin nilang naririnig. Dahil nga sa nakikiramdam sila ng maigi. Dahil sa babala ni Atan at ni Maestro Muhan, kailangan nilang maging alerto sa kada segundo ng kanilang paglalakad. Nang maya-maya pa, nang naabot na nila ang kalbong bahagi ng bundok, walang mga puno at nasa daanang makitid sila noon na biglang patarik na. Pero may mga bahaging maluwang naman ang daan na yun. At natatanaw na nila doon ang saklaw ng kanilang mga mata sa baybayin. At ang dugong asong buwan naman nun ay parang sumasalamin ng liwanag nito sa katubigan. Parang kalmado noon ang paghampas ng alon, hanggang sa may napansin simulong sa baybayin na kanilang natatanaw. Na isang kumikinang na bagay na nakalutang. Nang maya-maya ay nakita na rin ito nila Atan. Napatigil ang 4 sa paglalakad sa makapigil hiningang tanawin na yun sa dagat. Dahil yun na nga ba ang gintong barko? Mariin na pinagmasdan yun ng 4. At oo nga, ang gintong barko ay papalapit sa bundok na kanilang kinalalagyan. Napanganganon si Nuriel at Mulong sa kanilang nasisilayan. Kamanghamanghang sakyang pandagat iyon. Samantalang si Atan at Maestro Muhan ay napapaisip na sa mga sandaling iyon. At sa paglalarawan sa barkong ito, purong ginto ang kabuuan nito. Pati ang layag ay ginto rin. At may mga lumilipad pa sa palibot na mga nilalang na kulay ginto rin.
na siyang nagbibigay ng liwanag sa palibot nito habang naglalayag yun sa karagatan. Manghang-manghanon si Noriel at Mulong sa kanilang nakikita. Ngunit hindi naman nagpadaya sa emosyon si Atan at si Maestro Buwan sa ganda ng barkong yun. Dahil sa alam nilang yun ay barko nga ng mga engkanto o engkantado at mga aswang na kung tawagin ay mga asong lobo. Kaya't nagkatinginan noon ang dalawa, sabay kibo sa dalawa. Noriel, kibo ni Atan sa anak. Mulong, kibo ni Maestro Muhan sa kapatid. Makinig kayo. Bilisan natin ang pagbaba. Kung tama ang hinala namin ni Maestro, inaantay lang ni Asura ang dugong asong buwan para sa paglitaw ng barkong yan. Nangangamba kami na dyan na sila sasakay upang ilayo na ng tuluyan ng 13 talim at pupunta na sila sa lugar ng subali. Doon ay natauhan ang dalawa sa kanilang pagkahumaling sa kanilang natatanaw at bumalik sila sa wisyo at sumunod na sa dalawa sa pagmamadaling bumaba dahil may natanaw pa silang isang parola malapit sa dagat na yun, doon sa bundok na kanilang kinalalagyan at parang doon ang tungo ng barko. Ngunit sa pag-aapura naman ng mga ito sa kanilang pagbaba, bigla na lang muling nagpakita ang itim na usa na nakita rin nila sa teritoryo ng mga Lamudyo. Ibig sabihin, Tay! Nandito na sila! Salita ni Noriel sabay hugot ng talibong. Bunot ni Atan ng 2 kaputol ng talima. Handa ni Mulong ng kanyang bastona. Pagbukas ng pinagtiklop na bato ni Maestro Muhan at pagbaga nito, "Tumabi ka sa daraanan namin! Lamudyo!" Salita ni Atan sabay takbo papasugod sa itim na usa. Ngunit nang ibabaon na ni Atan ang kaputol ng 13 talim dito, biglang naghiwa-hiwalay ang katawan ng usa. At naging malalaking paniki na lumipad na lang sa kung saan-saan. At sa mga ilang segundo ay bigla na rin lang nawala ang mga yun. Pero sa pagdaan ng mga segundong yun ay nakarinig naman sila ng tunog ng mga kakaibang ibon na para bang papalapit ng papalapit sa kanila. "Lamudyo!" Salita ni Maestro Muhan sa pagdating ng malalaking maiitim na ibon. Ang figura ng mga yun, malalaking uwak na halos kasing laki ng tao. At sa figura nila, may mga butas-butas pa ang kanilang mga pakpak, para bang napakaluluma ng kanilang mga balahibo. Ngunit hindi lamang yun, dahil sa pagsisimula ng pag-atake ng mga ito kina Atan, pagdapo ng mga yun sa lupa ay nagiging isang tao na may mga mababangis na itsura, matatalas na ngipin at mahahabang kuko na matutulis. At ang iba namang hindi dumadapo sa lupa noon ay pilit na dinadagit sila. At sa pagbabanga ng karamihan sa mga yun, sa bigla ang pagbugso ng labanan, nag-aapura pa naman sina Atan pababae, tapos ngayon pa. Kaya't unang unday ni Noriel ng talibong sa nais umatake sa kanya na mga uwak na lumapag sa lupa, gamit naman ang 2 kaputol ng talim. Sunod-sunod naman na baon ni Atan ng kaputol ng talim. At sa pakikipaglaban pa niya, sa panandali ang pagtigil niya, nagsalita siya ng, "Gusto niyo ng laban ng demonyo sa demonyo? Tapatan niyo ang mga nalaglag na anghel!" Salita ni Atan na parang nag-iiba ang kanyang kilos sa tuwing ginagamit niya ang 2 kaputol ng talim. Parang nagiging brutal at mapanganib ang pagkatao nito. Kaya nga't
Walang pag-aalinlangan na pagtarak ni Atan sa mga kalaban nito. Samantalang si Maestro Muhan naman sa pagbaba ng isang malaking uwak sa kanyang harapan ay natigilan ito nang makita niya yun. At yun ay ang matandang Lamudyo na bumato ng tigalpo kay Atan, yung pinuno nila. Kaya't habang abala rin si Mulong sa pakikipaglaban, sumigaw si Maestro Muhan ng, "Atan! Atan! Kayong tatlo! Mauna na kayo sa pagbaba!" Nang marinig yun ng tatlo, napatigil sila ng konti at nagkatinginan. Sabay wika ng mabilis ni Atan, "Muriel! Mulong!" Wala nang sali-salita pa. Sumulong na ang tatlo pa ibaba habang sakada sa salubong sa kanila na humahambalang sa kanilang madaraanan ay kanilang pinapaslang.